failed so many times, but still, here I am, Lord, because you keep on holding me. I know I'll make it through, for you are always there. You never leave me on my own. For this life desires to be with you. Jesus, the reason I live is you. My Savior, thank you for all the things you've done.
You can use me, Lord. I surrender myself to you. 'Cause this life's nothing without you here by my side. Every time I try to leave, I feel so weak. 'Cause I know I belong to you. Without you, Lord, everything will fall apart. Without you, Lord, we have no reason to live. Let your will be done. In your hands we'll come as one. 'Cause we are not alone, we belong to you. I will bless you, Lord, and give you the glory.
With Christ in my vessel, I can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until it takes me home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until it takes me home. Sailing, I'm sailing home. Sailing, I'm sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until it takes me home. Kung siya'y nasa akin, may ngiti ring angkin. Kahit bagyo, may dumating. Kung siya'y nasa akin, may ngiti ring angkin hanggang ako'y kunin. Kung siya'y nasa akin, may ngiti ring angkin. Kahit bagyo, may dumating. Kung siya'y nasa akin, may ngiti ring angkin hanggang ako'y kunin. Sa aking paglalayag, sa aking paglalayag, kung siya'y nasa akin, may ngiti ring angkin hanggang ako'y kunin. With Christ in my vessel, I can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until it takes me home. Walking, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunshine, walking in the meadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunshine, walking in the meadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Panginoon, minsan pa kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Patuloy, Panginoon, naramdaman namin ang presensya mo at patuloy na nararamdaman namin na kumikilos ka po sa aming po mga buhay. Ikaw po manguna po sa amin, paspasan mo ang lahat ng mga anak mo na nandirito. Ihanda mo ang aming mga puso, ang aming mga isip sa pakikinig ng salita mo. And you feed us with your wisdom, your knowledge, and understanding, Panginoon. Ikaw po, manguna po sa amin, ang Holy Spirit mo ang pumagitnang, kumilos sa buhay ng bawat isa po sa amin na nandirito. At patuloy, Panginoon, kung sino man na nangihinay, patuloy mo yung palakasin, Panginoon, O God. Kung sino man na may nangangailangan, Panginoon, i-bless mo, Panginoon, na may sakit, pagalingin mo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita mo, Panginoon. And be God in this place. Lord, ikaw lamang po ang dapat papurihan, ikaw lamang po ang dapat itaas sa oras na ito, sa pagkakataon pong ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. We claim the victory in our lives today. In your most precious and wonderful name, in the name of Jesus, amen and amen. Praise the Lord sa pong mapagpalang umaga po sa inyo pong lahat.
Maraming salamat po sa Panginoon for this opportunity. Kayo po sa ating mga beloved Bishop Louie and Pastor Norma for allowing me to stand before you. Of course, salamat sa ating pong Pastor Les. Nandito po siya. Muli dinalo na naman po tayo. Salamat din po sa ating pong mga elders na nandito po na patuloy na sumusuporta po sa ating pong gawain. So sa hindi po pagtatagal mga kapatid, alam ko excited na po tayo makinig na salita ng Diyos at maganda po yung pag-aaralan po natin ngayong umaga. So if you have your Bibles, you can turn your pages in the book of Luke, chapter 23, verses 13 to 20. Then Pilate, when he had called together the chief priests, the rulers, and the people, said to them, "You have brought this man to me as one who misleads the people, and indeed, having examined him in your presence, I have found no fault in this man concerning those things of which you accuse him. No, neither did Herod, for I sent you back to him, and indeed nothing deserving of death has been done by him. I will therefore chastise him and release him, for it was necessary for him to release one to them at the feast." And they all cried out at once, saying, "Away with this man, and release to us Barabbas, who had been thrown into prison for a certain rebellion made in the city and for murder." Pilate therefore, wishing to release Jesus, again called out to them. At basbasan ng Diyos sa mga talatang binasa po natin, makakaupo na po tayong lahat. So brothers and sisters, I just want you to know, whether we like it or not, one day, we are going to make decisions in our life. Bakit po? Dahil araw-araw naman po, kung tutusin sa buhay po ng tao, meron po tayong desisyonan. Pwede kang mag-decide or magde-decide ka kung matutulog ka. Magde-decide ka kung kakain ka. Pwede ka rin mag-decide kung gusto mo manood ng TV, manood ka ng Netflix, magdamag, maghapon. Magde-decide ka rin kung papasok ka sa eskwelahan, mag-aaral, or sa trabaho. So lahat po yan, involve ang decision making na tinatawag. At pagdating po sa decision making, maraming na rin po ang napahamak. Naghihirap, ang iba nagkasakit, or malala po yung iba namatay pa dahil din po naman sa maling desisyon naman po ito. Now, every person in this world can make decisions. Pwede. Kahit anong gusto mong gawin, hindi ka pakikialaman ng Diyos. Bakit po? Dahil tayo po'y binigyan po ng Diyos ng free will to decide. He will only tell you what you need to choose. Pero, yung final decision is still yours to make. So that means, your call, your choice. Tayo pa rin. At ito po yung isa pong privilege po na binigay po sa atin ng Diyos. So, pwede ka mamili. Whether in darkness, or sa light, sa good, sa bad, or sa evil, or sa life, or sa death. Pwede. Now, however, like what happened dito during the time of Pilate, when he needed to decide. Kailangan kasi siya magdesisyon. So perhaps, the most critical decision that he is going to make, as found in Luke chapter 23, verse 1. Then the whole multitude of them arose and led him to Pilate. So dito po mga kapatid, kung mapapansin po ninyo, si Jesus Christ po, ang ating Panginoon, ay dinala po kay Pilato. At sa side po sa kanya, nandoon din po si Barabbas na isa pong mamamatay tao. Nagrebelde daw ang sabi at magnanakaw. And in between, nandun po si Pilato sa harap po niya. At sa harap po ni Pilato is yung mga tao. Andyan yung mga Pariseo at saka yung mga Sadducees. So apparently, brothers and sisters, they were accusing Jesus. Na unang-una that he was perverting the nation. Yan ang unang accusation sa ating Panginoon. And second, he was forbidding the nation to pay taxes to Caesar. Yan daw po yung pangalawa. At ang pangatlo pong accusation sa kanya, that he claimed to be the king of the Jews. So brothers and sisters, I believe that all these accusations are false. At hindi po ako naniniwala na pinervert po ng Lord ang bansa. Bakit po? Because the Lord Himself taught us first to submit to authority.
tinuro ng Panginoon yan eh. So, ibig sabihin, ayaw po niya na nagre-rebelde po pagdating sa anak, sa magulang, pati sa church, or sa lahat ng bagay. Ayaw po ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos na magpasakop po tayo. At minsan pa, hindi po tinuro ng Panginoon na magrebelde po tayo. Kung hindi po ang turo niya ay magpasakop. Pangalawa, ang sabi po ng Biblia, give to Caesar what is due to Caesar, and give to the Lord what is due to the Lord. So, ibig sabihin, katulad po ng sinabi sa Romans chapter 13, pasakop po tayo at magbayad po sa gobyerno ng buwis. Now, third, He is the King of the Jews. So, He was not talking about the earthly or political kingdom na iniisip po ng mga Jewish people thought, but a kingdom not of this world, as found in John 18:36. So therefore, brothers and sisters, yung lahat ng accusations kay Jesus Christ sa Kanya po was false. Mali po at hindi po totoo. Amen po ba? Nandiyan pa ba kayo? So that is why, when Pilate studied the case of Jesus Christ, tinitignan niya maigi, pinag-aaralan niya maigi. No, take note mga kapatid, kung anong desisyon po ang gagawin niya. If he is going to set Jesus free or not. In fact, wala nga po sa isip ni Pilato na patayin ang ating Panginoon. But rather, ang iniisip niya, pakawalan po si Jesus Christ. Kaya lang, why did he want to set Jesus free? Yan ang tanong. In Luke chapter 23 verse 4. So Pilate said to the chief priests and the crowd, I find no fault in this man. So sa madalit sabi, kaya niya gustong pakawalan si Kristo because he found no fault in Him. At kailanman po, wala po tayong makikitang mali po sa ating Panginoon. Wala tayong makikitang kasalanan sa ating Panginoon kahit kailan wala kang makikita sa Kanyang mali. Ang Bible na po mismo ang nagsabi, at ni minsan man ay hindi po nagkasala ang ating Panginoon. However, that is the first reason kung bakit gusto ni Pilato na pakawalan ng ating Panginoon. Kasi nga po, wala siyang nakitang fault kay Jesus Christ. Now, ang pangalawang dahilan, nung makita niya ang ating Panginoon, nagkatinginan po sila with each other at nagkaroon po sila ng conversation. Kaya lang, mga kapatid, yung pong dialogue po nila, yung usapan po nila or conversation po nila, with Jesus Christ, nito si Pilato should have sunk deeper sa isip po at sa puso po dapat supposedly ni Pilato. So in fact, halos makita niya na po yung pong liwanag ng ating Panginoon na nakapagdala sana po sa Kanya sa mas malinaw na pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. So doon po sa explanation po ng ating Lord sa nature ng Kanyang kingdom and His mission to bear witness to the truth. So, nung sinubukan pong abutin ni Jesus Christ yung pong Kanyang konsensya by telling Pilate na ang bawat nagmamahal sa katotohanan or every lover of truth would listen to His voice. Ano ang sagot po ni Pilate na tanong rin? What is truth? Yan ang sagot ni Pilato. Brothers and sisters, I believe at some point, Pilate could not really recognize the Lord. Kaya po siya nagtanong ng kung ano ang katotohanan. At naniniwala po ako, at the back of his mind, iniisip niya na itong taong ito, ano meron sa taong ito? Also, he saw something in the eyes of Jesus. And I believe, once na natignan mo ang Lord, meron kang makikita at mararamdaman na iba sa Kanya. Meron! At naniniwala po ko na ito po si Pilato felt that Jesus was not an ordinary man. Ang nasa isip niya, hindi basta tao itong kaharap ko. Ulitin ko, hindi basta tao. Why? Because Jesus is both God and man. Jesus is both God and man. Kaya hindi po siya basta tao, hindi po siya katulad ng pangkaraniwang tao. Kaya nga pati asawa ni Pilato na panaginipan si Kristo, imagine,
in Matthew 27:19? Ibig sabihin, pati yung asawa ni Pilato nangusap din ng Lord that He is not an ordinary man. Saan kayo nakakita ng ganon? Kaya ano nangyari? Lalo pong nabuo po sa isip ni Pilato na palayain si Kristo. But sadly, ano po nangyari in Luke 23 verse 5? But they were the more fierce, saying He stirs up the people, teaching throughout all Judea, beginning from Galilee to this place. Ibig sabihin, lalong nagalit ang mga tao. Lalo sila nagalit. However, tinanong ngayon ni Pilato kung galing ba siya sa Galilee. Nung malaman niyang taga-Galilee ang ating Panginoon, nabuhayan ngayon siya ng loob. Ayos to. Taga-Galilee pala tong Kristo na ito. Why? Hindi niya sakop ang Galilee eh. So anong ginawa ni Pilato? Pinadala niya ang ating Panginoon kay Herod ngayon. Pero dito po ninyo makikita kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. For your information, si Pilato po at si Herod po, mortal enemies. Magkaaway po yan. But when Jesus was sent to them, nagkabati yung dalawa. Nagkabati. In other words, pag meron palang magkagalit, magkaaway, pag was iginitna mo ang Lord, magkakasundo yung magkaaway. Bakit? Because Jesus is the author of reconciliation. Tayo nga kaaway natin dati ang Diyos eh. Nung napunta si Kristo sa atin, napagitna si Kristo sa atin, napunta si Kristo sa buhay mo, bati na kayo ngayon ng Diyos. Ganyan po ang ating Panginoon. So dyan nyo po makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya po yung dati magkaaway, nagkasundo. Pag ang Diyos po ang gumitna. Amen. So at this point, natuwa ngayon si Herod. Ang iniisip niya, gagawa ng miracle ang ating Panginoon. Pero nung oras na yun, hindi po siya nagmilagro. Why? Dahil mali po yung motibo po ni Herod. And always remember, kapag mali ang motibo mo, hindi gagawa ng miracle ang Diyos. Pero kapag tama ang motibo mo, our God will show you that He is the God of miracles. Ipapakita ng Diyos sa iyang pagtama ang motibo mo. Moreover, ito pong si Herod examined the Lord carefully. Pinag-aaralan niya, tinanong siya. Pero pagdating sa bandang huli, ano sabi ni Herod? Pareha sila na sagot ni Pilato. I find no fault in Him. Imagine, brothers and sisters, dalawang matatalinong tao, mataas ang estado, mataas ang posisyon, ang lumiti sa ating Panginoon. Pero wala silang nakitang mali sa Panginoon. Kaya nga, iharap mo man ang sino man pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, wala po silang makikitang mali sa Diyos. Wala. So apparently, Jesus was sent back to Pilate. Kaya ito naman si Pilato was forced to make a decision ngayon. In Luke 23 verse 17. For it was necessary for him to release one to them at the feast. So, ang tanong, bakit kailangan mag-release ng preso po sa kanila? Ang sabi po sa Matthew 27:15. Now at the feast, the governor was accustomed to releasing to the multitude one prisoner whom they wished. So, ibig sabihin, it was the governor's custom na during the feast of the Passover, magpapakawala po sila ng isang preso. Take note, chosen by the people. Pinili ng mga tao. Kaya po siya nag-decide nung pagkakataon na yon. So as he announced it in front of the people, lahat kayo na nandirito, I find no fault in this man. Therefore, I will just punish him and scourge him. Then, I will set him free. Nung narinig yung mga tao ito, lalo ngayon silang nagalit. Ayaw po nilang pumayag. Kapag ginawa mo yan, Pilato, ibig sabihin, kaisa mo yan, taong yan. You are no friend of Caesar. In John 19:12. Since wala ngayong magawa si Pilato, kaya nung ginawa niya, binigay niya ngayon ang desisyon sa mga tao. Parang people power in the Old Testament times. Si Jesus Christ, si Barabbas,
At si Pilato, nandoon sa gitna nila. In Matthew 27:17. Whom do you want me to release to you? Barabbas or Jesus who is called Christ? Sinong gusto nyong pakawalan ko sa inyo? Si Barabbas na isang magnanakaw, rebelde, mamamatay tao, o itong Jesus na tinatawag na Kristo? Dito pa lang makikita na po natin yung kahihiyan na sinapit ng ating Panginoon. Bakit ko po sinabi? Just imagine, the Lord was leveled or compared to a thief, a murderer. Kinumpira mo ang ating Panginoon sa magnanakaw, sa mamamatay tao. During that moment, pinapipili ang mga tao kung yung magnanakaw o ang Diyos, kung yung mamamatay tao o ang Diyos. At diyan nyo makikita na yung mga tao, sigawan sila. Sigawan sila, release Barabbas! Release Barabbas! Pakawalan nyo si Barabbas! Si Barabbas sa palayain nyo! People are shouting for Barabbas. Perhaps there are also people who are shouting for Jesus. Kasama dyan yung mga disciples eh. Kaso malakas yung sigawan ng Barabbas kaya nalulunod na yung pangalan ng Panginoon. Dahil talagang ang gusto ng tao is si Barabbas ang pakawalan. So dito mga kapatid, mapapansin po ninyo kung ilan po ang may gusto sa ating Panginoon at kung ilan po ang may ayaw. At yan po ang pilian ng araw. However, in Matthew 27:23, then the governor said, "Why? What evil has he done?" But they cried out all the more saying, "Let him be crucified." So ang pangalawang tanong, what evil has he done? Sigawan ulit yung mga tao. Ipako! Ipako yan! Ipako yan! Just imagine. Hindi man lang sinabi ng mga tao, ikulong yan. Kundi ipako kagad, patayin kagad, i-crucify kagad. So when Pilate saw na wala siyang magagawa dito sa issue, though he really wanted to set Jesus free, he compromised. That is why he was guilty and accountable for sin. Makikita natin yung klase ng political leader si Pilato. Sumunod at nadiktahan po siya ng mga tao. At yun po nakakalungkot. At yan din po ang problema sa ibang mga churches or sa maraming churches. Ang iba po nagko-compromise ang pananampalataya. Nakikinig po sa dikta ng ibang tao. Halika, lipat tayo sa iba kasi doon meron silang pabigas. Ang iba naman, dahil po sa pera, modesty aside, sa trabaho, sa negosyo, nakinig kay Marisol, hindi na kay Marites. Kay Marisol, na na kahit alam ng mali ang katuruan, mali ang doktrina, sumigi pa rin. Go pa rin. Pinagpalit yung kaligtasan na hindi mo alam na hindi kayang tumbasan ng pera yan. Hindi kayang tumbasan ng bigas yan. Hindi kayang tumbasan ng kung ano man ang kaligtasan na mismo ang Diyos ang nagbigay po sa atin. Tapos ipagpapalit mo sa bigas. Brothers and sisters, ang bigas, ang pera, hindi ka madadala sa langit niyan. Pero yung pananampalataya mo sa totoo, sa nag-iisang Diyos, sa gospel ng ating Panginoon, sa tamang doktrina, yan po ang magdadala sa iyo sa kaharian ng Diyos. That is why do not ever compromise your faith, brothers and sisters, no matter what. Amen. Now, balik po tayo. Brothers and sisters, ito po si Pilate was willing to release Jesus Christ. Willing siya. Kaya lang ang tanong, gaano siya kawiling? Iba nga po sa atin, mga kapatid, di ba? Willing tayong maglingkod sa Lord. Willing lang, pero gaano ka kawiling? Si Pilato, kung willing siyang pakawalan si Kristo, bakit hindi niya ginawa? Willing pala siya Puro willingness. But there is no action. Ano ibig sabihin? Yung pong desire at saka yung willingness po without action is dead. Ibig sabihin, baliwala rin. Pag walang gawa, wala kang aksyon. Dapat kapag sinabi mong willing ka, ibig sabihin handa kang humakbang
hakbang para sa ating Panginoon. You are ready to take it to the next step, to the next level. Ganun po ang willing. Lord, here I am. I'm going to serve you. Lord, here I am. I'm going to worship you. Lord, here I am. I'm going to follow you. Lord, here I am. I'm going to praise you. Yan po ang willing. Now, furthermore, what happened ngayon? Naghugas ngayon ng kamay si Pilato. At ang sabi niya, I have nothing to do with this man. Wala akong kinalaman dyan sa taong yan. So in other words, nag-decide po siyang palayain si Barabbas. While on the other hand, Jesus will be crucified. Apparently the question is, kung kabutihan po ang pag-uusapan po natin, who made the right decision? Pilate, who is on the Lord's side, or the people who is on Barabbas' side? Most likely, baka pag tayo nandun, we will say or we will shout, for Jesus Christ, para kay Kristo. Bakit? Sapagkat iniisip po natin na yung mga sumisigaw na mga tao na para kay Barabbas made the wrong choice or decision. Bakit? Masama ang mangyayari. Imagine, ang Diyos natin ipapako, papatayin. Kaya hindi maganda ang mangyayari. Hindi maganda ang magiging outcome. Sabihin na nating mali. Hindi si Jesus Christ ang sinigaw, kundi si Barabbas. Yun ang sinigaw nila. So it seems like ang evil had overcome good. Para bagang napagtagumpayan ng masama ang mabuti. And always remember, ang masama kailanman ay hindi po mananaig at magtatagumpay sa mabuti. Pero bakit doon sa pagkakataong yun? Para bagang nanaig ang masama sa mabuti. Kaya ang resulta, nagugas ng kamay si Pilate in Matthew 27:24. In fact, mas natakot pa nga si Pilate dahil ang mga tao shouted that he claims to be the Son of God in John 19:7. The Jews answered him, we have a law, and according to our law, he ought to die. Dapat siya mamatay ayon sa batas natin because he made himself the Son of God. So meanwhile, brothers and sisters, naniniwala po ko na yung mga disciples, nag-iiyakan po sila. Why? Masama po yung pangyayari. Sila Virgin Mary nandun, pati mga kapatid ni Kristo nandun. Lahat yan, mga kapatid. For sure, nag-iiyakan yan. At dyan yung makikita kung paano po inorchestrate ng Lord ang kanyang buhay. Kung paano siya nabuhay, namatay, inilibing, at nabuhay na magmuli. Yes! It seems masama po ang nangyari. But the thing is, if not because of the wrong decision made by the people, yung mga pumili kay Barabbas, at kung sinunod po natin yung mabuting iniisip ni Pilato, di walang to God be the glory ngayon. Wala tayo ngayon. Wala tayong lahat. Hindi po matutupad ang gospel. Wala po tayong kaligtasan kung natuloy yung mabuting iniisip ni Pilato. Napakawalan si Kristo. However, yung pong masamang desisyon na yun ay nakabuti naman po para sa atin. Ano po ibig sabihin? To all of you na meron po mga hindi magagandang pangyayari sa buhay ngayon, for your information, hindi po lahat na iniisip mong masamang nangyayari sa buhay mo ay masama na talaga. Kung minsan nakikita lang po natin yung masama pero hindi mo nakikita yung magandang nasa likod po niyan. Huwag po tayong tumingin sa dark side, but always look on the brighter side. And I just want you to know na wala pong liwanag kung walang dilim. Kaya nga po nagkaroon po ng liwanag or ng light dahil meron pong darkness muna. In other words, yung pong masamang nangyayari sa iyo ngayon is just a prelude to an end. Ibig sabihin, introduction pa lang yan. Going towards a better tomorrow, a better future. Yung mas magandang bukas, patungo sa mas magandang bukas, sa mas magandang kinabukasan. Dahil sa likod po niyan, yung magandang iniisip at plano ng Diyos para sa iyo. Kaya lang, bakit kailangan panlagyan ng dilim? Pwede naman diretso na eh.
Kumbaga sa stage play, Pastor Les, di ba? Bakit may black curtain pa? Nakapatay pa ilaw. Alam niyo kung bakit? Para electrifying. Para thrilling. Para mas exciting. Ibig sabihin, ang Diyos po natin merong excitement bago niya ibigay sa'yo yung blessing. Amen! Naalala ko pag nagko-concert po tayo, di ba? Madalas nakapatay ang ilaw. Nakapatay ang LED wall. Puro itim lang ang nakikita mo. So, gagamitin nila yung LED wall or kung may kortina nung araw, gagamitin yung kortina para i-block yung view ng audience. Bakit? Para may thrill. Para mas exciting. Mas electrified ang tao. Tapos pag binuksan na yung mga ilaw, pati yung LED wall, binangat na yung kortina or tinanggal na yung kortina, ano ang nangyari? Di ba natutuwa yung mga tao? Talaga yung mga tao, nag-rejoice sila, nagsisigalak sila, nagsisigawan sila. Ganun po ang ating Panginoon. Ibig sabihin, sa likod po ng kortina or nung LED wall na yan, na design na yan, sa dilim na yun, merong nakaabang na maganda. Meron! When there is darkness in your life, there will also be light at the end. Ibig sabihin, pag may dilim ka, sa likod nun may blessing. Ang problema kasi mga kapatid, di ba, kapag masama na o madilim na ang pangyayari sa buhay natin, ano iniisip na iba? Yung iba nga ang ginagawa, iyak dito, iyak doon. Naku, wala na ang mangyayari sa buhay ko. Akala mo puro dilim na lang. All the way, akala mo puro ganun na lang. Iniisip mo, lumayo ka na lang sa Diyos. Brothers and sisters, paano ka magkakaroon ng liwanag kung walang dilim? Subukan natin patayin natin yung mga ilaw dito. For your information, kung hindi po inalaw ng ating Panginoon yung mga dilim sa buhay po natin, hindi natin malalaman ang plano ng Diyos. At pag wala kang dilim sa buhay, hindi mo nakakailanganin ng Diyos. At bakit po hindi binibigay pa yung plano? Para ka lang magpapagawa ng bahay niyan. Kakausapin mo yung arkitekto. Kapag hindi kayo nagkasundo, nabibinbin yung plano at yung project. Why? Wala kang tiwala doon sa arkitekto mo eh. At bakit wala kang tiwala? Dahil una, hindi mo siya kilala. Kaya wala kang tiwala. Ganyan din ang Diyos. Kaya kapag may dilim ka, natatakot ka, ibig sabihin wala kang tiwala sa Kanya. At hindi mo pa kilala ang Diyos. Dahil kung kilala mo ang Diyos, kahit mayroon kang dilim, hindi ka mag-aalala at hindi ka mangangamba. Kahit nangangamba ka pa sa dilim, kahit hindi mo nakikita kung saan ka patungo, pero kung kilala mo ang Diyos, hindi ka matatakot. At bukod doon, naniniwala ka sa Kanya at nagtitiwala ka pa sa Kanya. Now, for example, tatawid ako sa alambre, nakabisikleta. Naniniwala ka na kaya kong gawin o naniniwala po kayo na kaya kong gawin. Pwede, magagawa ko. Pero, kung tatanungin ko, for example, si Sister Portia, tatawid ako dito, anak, sa alambre, nakabisikleta, pero sasakay ka sa likod ko. Ano sasabihin ng anak ko? Ay, ibang usapan yan, Daddy. Brothers and sisters, kung nagtitiwala ka, sasakay ka sa likod. Of course, kung hindi ka sasakay. Meaning, kaya ka hindi sumakay, dahil hindi ka nagtitiwala. And that is the problem sa maraming Kristiyano. Ang iba, hindi pa lubusang kilala ang Diyos. Hindi pa lubusan ang tiwala sa Diyos. Hindi mo alam kung paano kumilos ang Diyos. You believe God, but you do not trust God enough that He can take you out of your misery. Kaya po ang resulta, kapag madilim na po ang paligid, nawawalan ka na ngayon ng tiwala sa Diyos. Brothers and sisters, once nawalan ka ng tiwala, magkakaroon ka ng doubt. Once na nagkaroon ka ng doubt sa arkitekto mo, mapepending ang plano ng ating Panginoon sa iyo. And remember, the Israelites went out of Egypt. Gaano katagal yung dilim po nila? 430 years. Hindi ko alam kung buhay pa yung ibang tao noon, 430 years. Bakit ganong katagal? Brothers and sisters, tandaan po ninyo, kung magplano ang arkitekto po natin,
Perfect po yan. Kaya bago niya bitawan yung plano, kailangan lang muna niya, una-una, you need to know the Lord better. And you need to trust the Lord. Later on, ibibigay na yung blueprint or yung kanyang plano. At mapupunta po sa maayos na plano. Kaya magugulat ka, tinatayo na ngayon. Tapos makikita mo na buong-buo na ang plano ng Diyos sa iyo. Unti-unti nabubuo na yung magandang plano ng Diyos sa iyo. Brothers and sisters, ang nakakalungkot po kasi sa iba kapag meron dilim, Lord, bakit ganito? Lord, hirap na ako. Nagkakaduda kasi sa arkitekto eh. Kapag ganun po mga kapatid, hindi po mabubuo yung magandang plano ng Diyos sa iyo. Ang kailangan dyan, una yung tiwala mo. Pero bago ka magtiwala, you must make sure that you truly know the Lord. Siguraduhin mong kilala mo ang Diyos. Remember David, 15 months wala po siya sa palasyo, naghingi ng tinapay, naka-experience ng gutom, and became a vagabond. Pagkatapos, ang lumalabas pa rin sa bibig ni David, take note, I have never seen the righteous forsaken. Could you imagine that? Nanghihingi ka, napabayaan, namundok, na para bagang hindi kinakausap at pinapansin ng Diyos, pero ang lumalabas sa bibig niya, o lumabas pa rin sa bibig niya, I have never seen the righteous forsaken. Why? Dahil kilala niya po ng lubusan ng Diyos. Alam niya na yung dilim na yun, prelude pa lang, pasakalya pa lang, na hindi talaga siya papabayaan ng Diyos. Imagine nanghingi ng tinapay, ang nasa isip niya, pinahintulot lang ng Diyos yan. Iniisip pa rin niya na naandoon pa rin ng Diyos sa kanya. Ano ibig sabihin? Ganun po kalaki yung tiwala niya sa arkitekto niya. Kilala niya ang Diyos niya. Sapagkat ang Diyos niya, na Diyos din po natin, na alam ni David, una, madilim muna. Pero kapag napagtagumpayan niya yung dilim na yun sa likod noon, 16th day or 16th month, here comes King David. Ginawa siyang hari. Why? Natupad po ang plano ng Diyos po sa kanya. Hindi po nabinbin. Bakit? Dahil nagtiwala po siya sa Diyos. Dahil kilala niya po ang Diyos. Alam niya kapag mayroong dilim, ay mayroon din pong darating na liwanag. Kaya nga dapat excited ka eh. Kasi mayroon kang inaabangan. Kapag wala pang dilim, yung plano ng Diyos, ibig sabihin wala pa, matagal pa. Pero ibig sabihin kapag mayroon ng dilim, ayan na yung prelude. Kaya dapat ang reaksyon natin, dapat ganado ka. Lord, ang tindi ng problema ko ah. Mukhang prelude na ito. Lord, mukhang prelude na. Mukhang marami akong pagpapala na darating, Lord. Ano ibig sabihin? Lahat ng dilim po natin, basta't malampalataya ka lang. Malampalataya lang kayo. Matuwa ka na. Magpasalamat ka na. Magpasalamat ka na. Sabi sa Thessalonians, in everything give thanks. Ibig sabihin, pasalamatan mo na dahil prelude pa lang yan. Kaya kapag dumidilim na, ganado ka na dapat, mga anak ng Diyos, dapat ginaganahan. Dapat ganun po tayo. Brothers and sisters, sa lahat po na meron dilim po sa atin sa buhay ngayon, you should be excited. Hindi dahil mabigat ang problema mo or na mga problema ka. Bakit? Pag kilala mo ang Diyos, dapat ganyan ang reaksyon mo. Dahil kilala mo ang Diyos. Hindi dahil natutuwa ka, may problema ka, kundi dahil alam mo, may gagawin na naman ang Diyos sa'yo, na alam mo, sa kabila ng dilim na yan, may liwanag pa rin. Magugulat ka na lang, darating yung pagpapala sa'yo pagkatapos ng dilim na yan sa buhay mo. You just got to have faith. That is why to all of you saints who are here, pinasasabi po ng Diyos sa atin, hindi po lahat ng madilim na nangyayari po sa atin ay masama na talaga. It is just a prelude to an end. Patungo doon sa magandang plano ng Diyos sa'yo. Because in Romans 8:28, and we know that all things work together for good
good. All things work together for good to those who love God. All things work together for good. Brothers and sisters, what happened to Jesus Christ, which we think na yung mga tao pinili si Barabbas, was wrong. But it was actually right. Ano po ibig sabihin? If there is an intro, there is always an extra. And if there is a beginning, meron ding ending. Katulad ni Jesus Christ, no matter what your circumstances are, troubles, trials, sorrows, struggles, lahat yan, good or bad, right or wrong na nangyayari sa ating pong mga buhay, ito po iwanan ko po sa inyo. Our preludes are still for the better good, for the greater gain, and for a glorious ending. Ibig sabihin, maganda po ang dulo pa rin yan na mga pasakalya mo sa buhay, mga introduction mo sa buhay, mga prelude mo sa buhay. Pagdating sa dulo, maganda pa rin ang ibibigay ng Diyos. Dahil ang Diyos po natin, yan ang plano niya. Ang plano niya, pagpalain ka, bigyan ka na maayos na kinabukasan. For as long as we have Jesus in our lives. So at this moment, manampalataya ka lang, magtiwala ka lang sa ating Panginoon dahil sa likod ng dilim na yan, nandoon ang liwanag. Praise the Lord. Maraming salamat po sa Panginoon sa napakagandang mensahe na ipinagkaloob niya po sa bawat isa po sa atin. Na tunay nga po na kahit minsan tayo po'y nasa dilim, but the Lord will always bring light sa ating po mga sitwasyon. Although inaalaw po tayo ng ating Panginoon sa mga itong mga bagay para malaman po natin yung magandang plano ng Diyos po sa atin. So sa likod po ng mga problema na yan, tatandaan po natin na laging may pagpapala, may blessing na nakahanda at nag-iintay po sa atin. And always remember, pag sinabi po nating prelude or our preludes are for the greater good and gain and for a glorious ending. So meanwhile, to all our first-time viewers, maaaring ang ilan po sa inyo ay nasadla ka sa kadiliman ng buhay. But alam nyo mga kapatid na ang ating Panginoon ay napaka-merciful, napaka-gracious po niya at gusto po niya na iahon po kayo sa inyo pong sitwasyon. But all you have to do is to accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. So please listen to me sa ating po mga first-time viewers. Pag sinabi po natin salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Malino po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Ang sabi rito, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved. Ulitin ko, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preach to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. O sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung pong burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ ay kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang po, ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y nanampalatay, taniwala, wala na po tayong gagawin, tutundok na po tayo doon, matatapos na po tayo doon. Ngayon po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather, we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya alam po, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi rito, then Peter said to them,
repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Ulitin ko, let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kasalanan, ang dami mong kapalpakan, ang bigat na nagawa mo, but for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, dahil dyan po nakatingin ng ating Panginoon, believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung po death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismoan sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig. Take note, in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note, hindi po ito paghuhugas po ng ating dumi sa ating po mga katawan, kundi ito po yung pag-aalis at paghuhugas po ng ating po mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ po yan. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. So sa madali sabi, tayo mababago na po na nabanggit po sa Romans 8:11, hindi po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga first-time viewers po natin, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan, pinipilit natin magbago, 1 buwan, 2 buwan, sa susunod na panahon, bumabalik po tayo sa dati. Bakit? Kasi po, sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa atin to overcome all our weaknesses. Kaya nga po sinasabing power, kasi yan po yung kapangyarihan or yung power para mapagtagumpayan yung lahat ng ating mga kahinaanan. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So take note, ito po tatlong bagay na ito kailangan maganap po sa ating mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. That is why sa lahat po ng ating po mga first-time viewers, alam ko po ng iba po sa inyo, meron kayong kadiliman sa buhay, at ang tanging susi lamang po ay yung pong tanggapin natin ng ating Panginoon Yesu Cristo, gawin po ang mga bagay na ito, tayo po magbabautismo, and tanggapin po natin ng Espiritu Santo. So sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko natin ang ating mga ulo. Please repeat after me with this prayer na habang binabanggit natin ang panalangin ito, nandun yung taus-puso na tayo humihingi ng tawad sa ating Panginoon. Tayo po yung nagsisisi sa lahat po ng ating mga kamalian, sa ating po mga buhay, at sa lahat po ng ating po mga kasalanan. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step, andyan po yung mga telephone numbers po natin. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Or otherwise, you can directly message us sa ating pong FB page. Iwan kayo na mensahe para masagot po namin to give you further instructions. Sa pagkakataon pong ito, bilang pagtatapos, muli, yuko natin na ating pong mga ulo. Tayo po yung magpasalamat sa ating Panginoon. Lord, we thank you so much for this wonderful message, Panginoon. Patuloy, O Diyos, salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, O God, na sa kabila ng kami may mga dilim sa aming mga buhay, naniniwala po kami. There's something good at the end, Panginoon.
may liwanag, Panginoon, O God. Mayroong pagpapala, Panginoon, sa kabila ng mga kadiliman namin sa buhay. Patuloy, O Diyos, palakasin mo ang bawat isa po sa amin. At hayaan mo, Panginoon, lahat ng aming mga napakinggan na ito po, Lord, ito mining sa aming puso't isipan at ito po'y maipamuhay namin, Panginoon. Lord, again, we ask for your blessing all throughout the week and we look forward sa susunod na linggo sa mga ituturo mo pa po sa amin. Maraming salamat. All these things we ask in your most precious and wonderful name, in the name of Jesus. Amen. So once again, brothers and sisters, God bless every one of you, and to God be all the glory.